Hi, we're going to Apaak Lima. Hi, how are you? I'm Anaya Mujib and welcome back to my channel. So for today's vlog, ayan, nagpalit lang kami at pupunta na naman kami sa ibang kamag-anak at bibisitahin namin sila. So mula dito sa bahay ng mga in-laws ko sa tuktok ng bundok, ito yung daanan pababa. Nung unang punta ko dito, as in, promise, takot na takot ako. Kasi nga mabato, tapos maalikabok. Sabi ko, ano ba, isa-salvage na ba nila ako dito? Ganun ako mag-isip dati. Kasi hindi ko pa sila kilala. First meeting ko pa lang sa kanila. So, wala talaga akong idea kung ano itsura ng pamamahay ng mga biyanan ko. So, takot na takot ako nung una kong punta rito. Pero kalaunan, nagustuhan ko rin yung nakarating na kami sa mismong bahay nila. At ang ganda pala ng tanawin mula sa taas. Pero yung paakyat kami, talagang takot na takot ako. Kasi tingnan nyo naman yan, oh. 'Di ba? Puro bato. Bato lang makikita mo, tapos mga alikabok. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Kung ano pa yung nakikita natin sa media na masasama, mga pangit, na puro, basta, hindi magandang mga balita, negative, kumbaga. Pero, nung nandito na ako, as in, na-amaze ako. Sobrang ganda pala ng Pakistan. Ang ganda. May ganito pala silang tanawin. Tapos, mababait naman pala yung mga tao. Nung umpisa, syempre, naiilang ako dahil ako lang isang dayuhan dito. Tapos, wala pa akong kausap. Ang mga kausap ko lang lagi si Sudi dahil hindi lahat ng tao dito sa lugar namin, lugar nila Sudi, is nakakapag-English. So, talagang puspusan sa sign language ko para lang magkaroon kami ng communication sa isa't isa. Pero at least, kahit papano nakaraos naman. At tingnan nyo naman yung mga bundok na yan, diba? Nagyeyelo na yung mga tuktok. Uulitin ko, ang ganda ng view. Pero may halong kaba. Yung ganda niya may halong kaba kasi lalo na kapag nasa bundok ka, titingnan mo sila. Tapos, nakikita mo pa yung bangabangin. At kung adventurous ka, yung adrenaline rush mo talagang nagsaspike pag nakikita mo yung ganitong tanawin. Pero ako talaga, natatakot ako na para bang nag-i-imagine yung isip ko, baka may mahulog na bato, baka mga napapanood natin Final Destination, ganun yung nai-imagine ko. Pero alhamdulillah, wala namang ganun nangyari sa buong experience ko o buong pagtira ko dito sa Pakistan, lalo na dito sa bahay ng mga biyanan ko. At sa mga nagtatanong kung mababait ba ang mga Pakistani, so syempre, nung unang punta ko dito is kasal ko at automatic para sa akin kapag kasal, 'di ba? Lahat mabait sa iyo, lahat maganda yung pakikitungo sa iyo. Pero nakailang beses na akong punta rito, tingin ko consistent talaga sila. Nandun pa rin yung warm welcome nila sa akin tuwing magkikita kami o tuwing dadalaw ako sa kanila o dadalaw sila sa akin. Ganun pa rin yung pakikitungo nila sa akin mula nung umpisa hanggang ngayon. Lalo na yung mga auntie, mga tita ni Sudi, sobrang saya nila kasama. Hindi man kami nagkakaintindihan sa salita, pero alam namin sa isa't isa sa mga puso namin na masaya kaming kausap. Kahit hindi namin naintindihan yung mga sasabihin namin o sinasabi namin. Pero pag nagkita kami, yakapan kami, tapos sign language, okay na kami. Parang click ka agad. Ganon. May ganong auntie talaga ako na kilala dito na ang saya ko kapag nakikita sila. Lalo na yung mga auntie na sumayaw doon sa kasal ko. Kaya kung bago kayo sa video ko, pwede nyo panoorin yung mga last video ko mula dun sa kasal ko at maintindihan nyo kung ano yung mga kanakwento ko ngayon. So, let's enjoy the view. At tingnan nyo naman, ang babato talaga ng paligid dito. Ang lalaki pati yung tipak ng bato. Nakakatakot, tingnan mo. Ang lalaki ng mga bato na yan. Pero in fairness, yung mga bundok na nagyayelo, ang ganda tingnan.
So, dito rin sa Hunsa, sa tinitira ng mga biyanan ko, lalo na pag winter time, nagsusnow daw dito mga month of January or February na. Pero pag winter naman, mga once a month na lang sila bumibisita dito para tingnan yung mga alaga nila. Pero yung mga halaman nila, as in wala na daw na bubuhay o wala na silang pwedeng anihin. So pinaghahandaan nila bago mag-winter. So summer pa lang, nag-uumpisa na sila, yung papalamig pa lang, doon nag-uumpisa na sila maglaba-laba ng mga blankets nila, yung mga higaan nila na napakabigat. Ewan ko nga paano nila nalalabhan yun. Tuyo pa lang pero nabibigatan na ako. Paano pa kaya pagbasa? Tapos yung mga blanket nila, ang kakapal. Pang winter talaga. As in, pag ginamit ko nga sa summer yung mga blanket na yon, pinagpapawisan talaga ako. Pero winter talagang napakaganda niyang gamitin. Malamang, winter blanket nga eh. Talaga pagpapawisan ka, ginamit mo ba naman sa summer eh. So, let's enjoy the view. At pagpasensyahan nyo na po muna kung ang video na to is maalog, makalog, o nanginginig dahil ang daanan nila, ang kalsada nila dito is lubak-lubak talaga. As in, tingnan nyo naman, mabato talaga. Walang semento, walang spalto kang makikita. I'm doing my best para maibigay sa inyo yung magandang view, magandang kuha dito sa lugar ng in-laws ko. At ito lang talaga ang the best na magagawa ko. Hindi pa gimbal ang aking camera. Pagpasensyahan nyo na. At nandito na tayo sa tulay na kinakatakutan ko kahit nung umpisang punta ko pa lang. Natatakot na ako dito sa tulay na to. Kasi nai-imagine ko yung final destination na tulay. Kung napanood nyo na yon, alam nyo kung ano yung tinutukoy ko. Yung biglang pumapatid-patid yung mga tali lang yun, diba? Parang tali lang, cord lang yun eh. Kaya pag dumadaan ako dito, talagang yung kaba ko, grabe. Kasi ini-imagine ko siya, tapos yung agos pa ng tubig, nakakadagdag sa kaba. Promise. Yung agos niya, talaga, lalo na kapag umay-ulan, ang lakas ng agos. Pero this time, alhamdulillah, ayan, kalmado sila. So, dyan nakatira yung mga in-laws ko. Dyan sa bundok na yan sila naninirahan. Ang taas, diba? So, enjoyin muna natin yung views, mga be. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga bundok, diba? First house to visit. Edan! Hi! Hey! So we are now in second house that we visit. Ah. What's that? Fun! Fun! Uy, what are you doing there? Eat outside. So, ito naman si Auntie, ito yung kapatid ng lola ni Sudi. Yung mga lolo't lola ni Sudi, wala na, hindi na sila mga buhay. Siya na lang yung natitira. So, siya na yung pinakamatandang kamag-anak ni Sudi.
Ang edad niya is nasa 102 years old. Sobrang tanda na niya. Pero, ayan, alhamdulillah, buhay pa rin, malakas pa rin. Yun nga lang talagang hindi na siya nakakakita, tapos wala na rin lahat ng ngipin niya. So, nakakilala na lang siya ng mga nasa paligid niya through sa tenga niya, sa pakikinig. Pero medyo lalakasan na nga lang ng konti dahil may pagkamahina na rin yung pandinig ni Lola. At sabi pa sa akin ng tita ni Sudi na nag-aalaga kay Lola is si Sudi daw yung paborito niyang apo. And ayan, pinakilala din ako sa kanya na ako yung napangasawa ni Sudi. At tuwan-tuwa siya na nalaman na may asawa na si Sudi. Ayan, binibigyan ko siya ng chocolate kasi yun daw yung gusto niyang kinakain, chocolate. Pero grabe, bilib na bilib ako. Umabot siya ng 100 years old. Ibig sabihin, ganun yung lifestyle dito sa Hunza. Aabot talaga sa ganung edad. As in, ang galing lang. Pero ang hirap pag umabot ka sa ganung edad, diba? Ayan, mag-isa na lang siya, wala na siyang masyadong kabatch. Nakaupo lang siya dyan. May mga nag-aalaga naman sa kanya. So next stop, nasa Hunza pa rin tayo. At ang ganda ng view, diba? Tingnan nyo naman, may mga bundok dito na talagang walang halaman. Pero may mga bundok din na puro halaman. Ayan, makikita nyo, ang ganda ng paligid na to. Parang, pwede ako magstay at titigan lang sila. Kahit mga isang oras. Ganon yung feeling ko. Tapos, ayan, yung mga bundok nila, as in, na-amaze talaga ako. Sorry kung paulit-ulit ako sa mga bundok nila, dahil na-amaze ako sa bundok talaga nila rito. At gustong-gusto ko kapag bumabiyahe, yung mga pine trees nila na ang tatayo talaga. Pag Pakistani talaga tayo eh. Yung mga puno. Kayo talaga. Yung mga iniisip nyo Pine trees ba ang tawag sa mga puno na yan? Basta tayong-tayo siya, no? Wow! So ngayon, ang mga binibisita naman natin sa lugar na to is mga father side ni Sudi. Kung nang nakaraan, kapatid ng mother-in-law ko yung binisita natin, this time yung sa part naman ng kanyang tatay. At sa mga binibisita naming bahay, talagang mapapansin ninyo, tsaa at tinapay lang yung ino-offer talaga nila. Ito kasi talaga yung typical na pine-prepare sa mga bisitang dumarating. Mapakamag-anak o galing sa labas. Ito talaga, chai at saka tinapay lang talaga sila. So guys, hindi ko na talaga alam kung ilang bahay yung nabisita namin nung araw na to. Kayo na lang magbilang. Kasi hindi ko na siya nabilang, nawala na sa isip ko. Basta yung pagod ko kasi sa biyahe, tapos tagtag pa dahil nga may mga lugar na, ayan, malubak, talaga natatagtag kami sa loob. So, ayan, pagod, tapos hindi rin kasi ako sanay pa rin na tinapay lang at syaa yung kinakain. Maghahapon na wala pa rin akong kanin. Hindi talaga ako pwede na walang kanin sa buong isang araw. Nangihina ako.
So ayan, dito naman tayo sa isa nilang kamag-anak. Meron din silang mga tanim na mga apricot. Ang dami nilang apricot actually. Dito sa Hunza, karamihan sa mga pamilya dito, karamihan sa mga kamag-anak din ni Sudi, meron tanim. It's either gulay or prutas. Meron at merong tanim talaga sila sa mga bakuran nila. Kasi para, una, may mga panghanap buhay nila. Pangalawa, mga pang-consume nila sa pang-araw-araw, mabawasan. Kahit papano, diba, yung mga gastusin nila, hindi mabigat. Hindi mabigat sa mga bulsa nila. So, kahit kaunting mga pananim, nakakatulong sa pang-araw-araw actually. Kahit dun sa Gilgit din, meron silang mga kamag-anak doon na kahit mga maliliit lang yung lugar, mayroong mga tanim. As in, yung iba nga kahit sa paso lang nagtatanim talaga sila. Sili, o kung ano lang, para meron silang mapagkunan sa pang-araw-araw nila na consume. Kaya ang galing talaga nila dito. So, ayan, Bem, balik na naman kami sa kalye. Ayan, sa kalsada na naman kami. Babiyahin na naman kami. Ito na yung last na bibisitahin namin for today's video. Dahil pagod na po ang lahat. Tagtag na kami talaga lahat dito sa loob ng sasakyan, sa loob ng kotse. Ito yung hinuli namin dahil pinakamalayo siya. And delikado rin daanan. Dahil nirate to sa buong Pakistan as the most dangerous road. Dahil as in, pag nakita nyo to ng personal, matatakot talaga kayo. Lalo na kung malululaing kayo. Yung matatakotin kayo sa heights, sobrang matatakot kayo sa umpisan yung punta rito. Kahit ako, sinabi ko talaga sa sarili ko, hindi na ako babalik ulit sa lugar na to. Sinabi ko talaga sa auntie na yon. Kahit siya pa yung pinaka-paborito kong auntie sa lahat na nakilala ko dito sa Pakistan, si Auntie Sapido. Pero sinabi ko talaga sa kanya, Auntie, this is my last visit to you here. If you want to see me, visit me in my home. Sinabi ko talagang ganun. Kasi, nanginig talaga ako, be. Kulang na lang, mapaihi ako. Kasi yung daanan na to, tapos yung kinaupuan ko, gilid na talaga siya ng bangin, be. As in, pag nilabas ko lang konti yung camera ko sa bintana na yan, bangin na kaagad maaaninag nyo, kaya nakakatakot. As in, ina-exaggerate ko na kung yun ang tingin nyo sa sinasabi ko. Pero talagang nakakatakot. Panoorin nyo na lang kung bakit. And kaunting kahilingan po, please subscribe to my channel. Sa mga bagong nanonood sa akin ngayon, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video dahil mas marami tayong adventure pagsasamahan dito sa Pakistan. Marami pa akong mapapakita sa inyong magagandang mga tanawin dito. At sisiguraduhin ko mag-e-enjoy kayo. So, subscribe to my channel and click the notification bell and comment na rin kayo. Thank you! Let's enjoy the view!
Ang hirap mag-vlog tapos may kabilang hawak bata. So, ayan, nakarating na kami sa wakas. Alhamdulillah. Pagod na talaga kami mga oras na yan. At eto ako, nagmi-mini room tour ako sa bahay nila. House tour pala. Nag-mini house tour ako sa kanila habang wala pa yung mga may-ari ng bahay. Dahil nasa kabilang bahay pa yung tita na bibisitahin namin. So, meron siyang 3 anak dito at balo na siya. Dito sa Pakistan, kapag balo na, kadalasan hindi na sila nag-aasawa ulit. Bihirang-bihira na lang sa kanila yung nag-asawa ulit dahil kailangan magkaroon pa ng basbas doon sa previous na pamilya o previous na napangasawa niya. So, dito, bihira na lang talaga yung nagkakaroon sila ng asawa ulit. Lalo na sa mga babae, yung mga babae dito na nabalo na, bihirang-bihira na lang sila mag-asawa ulit. Katulad dun sa sister-in-law ko, yung asawa niya, namatay dun sa, yung asawa niya is nag-a-assist ng mga hikers, yung mga umaakyat sa K2. Nagsawim palad, nawala siya sa pamamaraan na yun. Yun kasi yung hanap buhay ng iba dito. Nag-a-assist sila o nag-hike sila para sa mga tourist. At yung iba talaga is hikers. So, pumupunta sila sa K2. At pinapakita pa sa akin yung isa pa nilang bahay. At in fairness, ang ganda ng bahay na to. Say hi! Hi! Ang presko ng lugar nila. At saka ang ganda ng view. Nice, babe. Daltasan. Yan pala yung auntie ko na paborito ko, si Auntie Sapido. Napaka-masayahing tao. Lagi siyang nakangiti sa akin, nagpapatawa, at tuwing magsasalita ako ng salita nila dito, tuwan-tuwa sila. Simpleng salita lang nila, as in parang nagagalak na silang bagkasin yun. Kahit na mali yung tono, o mali man yung pagkakabigkas ko, is talagang proud sila. At ito yung dried apricot nila. O, diba? Ang dami. Ito, so hindi nila to binibenta. Kinukonsume lang nila to. Personal use. How many days? It's 2 weeks. 2 weeks? Yes. Wow. 2 weeks Do you need to like dry. it? If you want some, No, we have also. We dried yesterday. Thank you so much, your beautiful house. Thank you for welcoming us. I'll check again. At ayan, gusto pa nilang ipatour sa akin ang kanilang bahay. What is this? Our employee is actually health worker, no? Okay. These are chores. And this is the chart that the lesson for the chart. Yes. Wow. So all the kids coming here. She's health worker. Mashallah. She's doing job. Good, no? At least. And then you have beautiful place also here. Yes. Nice location, nice view. Mountains, Yes. green. By the way, what's your name? I'm Sharila. Anaya. Nice to meet you. Anaya, mama. I'm starting again vlog actually. When I... Yeah, I saw when I was in Karachi in 2023. Yes. And I stopped. Yes, I think your brother's also making. Yes. He's coming next month here, I saw Stan. you on YouTube. Yeah. Thank you. Thank you. Beautiful house, by the way. Like beautiful auntie.
Yes. Yes. Daltasan also, no? Daltas ko siya. Daltas ang thank you, sir. With or without your Beautiful daltasan? and young. Yes. Strong and beautiful. Yes. Yes. At in fairness, natutuwa ako dahil nanonood sila. Kahit Tagalog yung salita ko sa mga videos ko, nanonood sila in fairness. Kaya ang saya. Ang saya lang, diba? At meron pa silang pasalubong para sa amin. Nagpitas pa sila ng mga plum. In fairness, mahal tong plum na to sa Dubai. Dito, oh, kinukuha lang sa mga puno nila at ang sarap, ang tamis. Plum. Plum. At paborito ni Babu to. Paborito ni Babu yung plum doon sa Dubai. Kaya nung kumuha kami dito, nakarami din siya. In fairness kay Babu, mahilig talaga siya sa mga prutas. Wow. Yes. See. It's taking also. Merong apricot, may apple, may plum. Beya. Going back. Bye. It's not a lamb. It's not a sheep. At ayan, hapon na, pauwi na kami. At ito makikita niyong view sa pag-uwi namin. Umupo ulit ako dito sa kabila para makita ko at makunan ko yung buong view na to. So, enjoy watching! At ayan na nga po yung kalsadang dinadaanan namin ngayon.
Mahina na muna yung boses ko, mahina na muna ang voice over natin dahil tulog na po si Babo at madaling araw ko na itong ginagawa. Mapapansin ninyo, one way lang ang kalsada. So, kapag may sumalubong, hindi alam kung sino ang mauuna. Maliban lang kapag magaling yung driver ninyo. At kaya nilang gawing two-way, yung one-way na yan, plus bangin. As in, nakita nyo ba, bangin na bangin. Hindi ko alam kung paano nila, grabe. Speechless ako sa mga nakikita ko na, speechless ako ng mga moment na yan. Sobrang nakakatakot. Pero ang galing lang ng mga nagda-drive dito. Lalo na kapag may nakakasalubong sila mga motorsiklo, pinagbibigyan nila kasi kaya naman pag motorsiklo. Pero kapag sasakyan na talaga, hindi ko ma-imagine. Buti na lang talaga nung mga panahon na to, wala kami nakasalubong na sasakyan. Kami lang. Alhamdulillah. Keep watching guys and enjoy!
So, nakikita nyo ba yan? Yung bundok na yan, yung mga greenery na yan. Diyan kami nang galing. Akalain ninyo, tingnan nyo. Ang ganda ng lugar nila, no? Parang ilang minuto lang naandyan kami. Tapos nandito na. Pabalik na kami sa bahay namin at magpapahinga na. Tapos na ang araw na ito. Pagod na kami. At dito na po nagtatapos ang video na to. Sana nagustuhan ninyo. And please subscribe to my channel. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na video. At comment ka na rin kung may gusto ka pang gawin ko dito sa Pakistan while nandito ako sa Pakistan. Thank you mga be. Always remember, stay beautiful in here, in your heart. See you on my next vlog, inshallah. Bye!